Hindi Pilipino pero may Philippine passport at nabibigyan pa raw ng original na birth certificate. Yan ang sinisilip ng Senado sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hindi nakalusot sa Senado ang isinusulong na budget ng Philippine Statistics Authority para sa 2024. Pinabawi kasi ng mga senador ang approval nito sa plenaryo matapos masangkot umano sa iligal na bigayan ng birth certificate ang ahensya. Sa plenary deliberations sa 2024 proposed budget, isiniwalat ni Senator Ronald De La Rosa na may mga foreigner na binibigyan ng orihinal na birth certificate galing PSA. Mismo ang NBI pa ang nagkumpirma ng impormasyon na yan. Ang ilan nga sa mga ito, nakuha raw sa mga nakalipas na read sa mga Pogo Hub. And it was confirmed further that these passports were really authentic. So what made us alarmed is the fact that this involves national security. Dahil Madam Gusponsor, baka mamaya itong mga Chinese speaking individuals who are not really Filipinos, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila. Ang iba sa mga foreigner, nagpapanggap pa raw na persons with disability para masamahan at magabayan ng ilang kasabwat na Pinoy. Magpapakita pa raw ng government IDs ang mga ito para mabigyan ng passport. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, may isang bayan sa Caraga na puro Chinese ang binibigyan. Ang sponsor ng DFA budget na si Senador Loren Legarda, aminadong malaking banta sa national security ang modus. Kasi po, kompleto. May birth certificate, may PSA, may NBI clearance, etc. Aalamin din natin sa PSA, nakahapon ng pinasa natin ng budget, aalamin din natin sa BID at sa NBI. Tatawagan ko bukas ang head ng NBI tungkol dito. Maari na lahat ng mga ahensyang to ay may galamay sa mga kumuha ng mga authentic documents. It's not even fraudulent. These are authentic documents. That means there could be collusion. Dahil sa mga revelasyon, naghain ng motion si Majority Leader Joel Villanueva na harangin muna ang budget ng PSA at pagpaliwanagin ang mga opisyal nito. Face value pa lang eh. Hindi na makatagalog, hindi makabisaya, bihasa sa Chinese. Hindi ka pa ba mag-iisip na hakchaw ito, Mr. President? So, again, Mr. President, gusto ko lang sabihin, Mr. President, how many Filipinos, how many of our kababayans are still waiting for their passports? How many of them are asking for help every single day? Pagkatapos itong mga banyaga, ito na mga hindi natin alam kung ano yung mga klaseng pag-iisip mayroon sila, magkakaroon ng Philippine passport. So I just wanted to put on record that it's disgusting, Mr. President, and it's unacceptable. Sang-ayon din dyan si Senator Coco Pimentel at dapat daw tignan ng kakayahan ng PSA sa pagdetect ng fraud. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang PSA tungkol sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.